Madalas po sa mga ebanghelyo na inuulit-ulit sa atin ni Jesus na ang kahalagahan ng pakikinig sa salita ng Diyos at pagtupad nito. Bakit inuulit? Bakit paulit-ulit? Hindi dahil sirang plaka si Jesus. Di ba? Minsan pag may tao, paulit-ulit na lang sinasabi. Ang madalas na kinakataga, para na akong sirang plaka rito, paulit-ulit na lang ako. Pero bakit inuulit-ulit ni Jesus ito? Dahil importante at mahalaga. Hindi ba ang nanay o isang magulang, pag may bilin sa kanyang anak, paulit-ulit niyang sinasabi ito? Hindi ba minsan ang mga nanay, pag nagagalit na at naiinis, sinasabi, para na nga ako sirang plaka rito, kaulit-ulit. Dahil importante ang sinasabi niya. Sa ating ebanghelyo, madalas natin naririnig na sinasabi ni Jesus ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos at pagtupad nito. Hindi lang makikinig. Hindi lang tayo nakikinig sa salita ng Diyos. At sa simbahan, pinakikinggan natin lagi ang salita ng Diyos. Hindi lang tayo nakikinig tapos ipopost natin. Feeling blessed, hearing God's word. Pero sana, mula sa pakikinig, mamunga ito sa ating pagkilos at gawa. Mula po sa pakikinig natin, nagdudulot ng pagbabago ng buhay natin. Kaya hindi ba paulit-ulit para tumimo sa isip natin? Para merong pagbabago ng buhay na mangyari. Oo, paulit-ulit dahil mahalaga. Pero paulit-ulit din para magbago ang ating buhay. Kaya magandang imbitasyon po sa atin ito bilang Kristiyano ho ngayon. Madali lang makinig sa salita ng Diyos. Sa pagbasa natin, naririnig natin, sa ating mga personal na oras, ay pwedeng basahin ng Biblia. Pero, ang challenge lagi sa atin, mula sa pakikinig, sana mamunga sa ating ugali at pakikitungo sa kapwa. At yun po yung challenging. Challenging dahil mahirap. Mag-e-effort talaga tayo. Hindi kusang mangyayari, pipiliin nating mangyari. Nanaisin natin mangyari. Kaya ang tawag natin, effort. Kung bibigyan natin ng effort ang salita ng Diyos sa buhay natin, alam natin na pag may effort, namumunga ito sa buhay natin. Di ba? Ang tao nagtiyatyaga, namumunga ng masagana. Kung tayo po din bilang Kristiyano, ay magtiyatyaga ho sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, magtiyatyaga ho sa ating pagsisikap na isabuhay ang salita ng Diyos na naririnig natin, lalong-lalo na pa nagsisimba tayo, doon tayo lalago at mamumunga ng sagana. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, ang nais ko ay mamunga kayo, mamunga ng masagana, dahil yan sa pakikinig natin ng salita ng Diyos at pagtupad nito. Sa ating ebanghelyo, iba ngayon ang talinhaga na ginamit ni Jesus. Iba na ang larawan niya sa taong nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Hindi na parang isang puno na mumunga ng masagana, pero mas intimate at close na ang pagkakahambing niya. Ang sinasabi na niya, ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito ay siyang aking ina at kapatid. Kaya ho, maganda rin po sa atin
Bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, tinatawag tayo na maging kapatid ni Jesus. Kapatid na handang makinig sa utos at aral at turo ng Diyos Ama. Salita ng Diyos ang humuhubog sa puso at buhay natin. Ikaw ba? Handa ka na bang maging kapatid ni Jesus? Alam ko, challenging. Challenging yung paglalakbay, pero hindi yung imposible. Oo, it will entail a lot of effort. Pero sa ating effort na ibibigay sa pagnanais na ito, dito tayo lalago bilang tao. Kaya ang imbitasyon ngayon, na nais nating mapalapit sa mahal na pong Jesus Nazareno, maging kanyang kapatid. Tayo ay makinig sa salita ng Diyos at tuparin natin ito sa ating buhay. Amen.